Mula sa pagiging action star hanggang sa pagiging makapangyarihang senador ng Pilipinas, si Ramon Bong Revilla Jr. ay muling naging sentro ng atensyon hindi dahil sa pelikula o eleksyon kundi dahil sa kanyang muling pagkakakulong ngayong 2026. Sa video na ito, balikan natin ang muling pagkakakulong ni Bong Revilla, ang mga kasong kinasasangkutan niya at kung paano muling yumanig ang kanyang pagbagsak sa tiwala ng sambayanang Pilipino. Noong Hunyo 2014, si Ramon Bong Revilla Jr. na nooy nakaupong senador ay ikinulong matapos kasuhan ng plunder kaugnay ng malawakang PDAF o pork barrel scam. Inakusahan si Revilla na umunoy tumanggap ng tumataginting na humigit kumulang 224 million na kickback kapalit ng paglalaan ng kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Ito ay mula sa Peking NGO o non-government organization na konektado kay Janet Lim Napoles. Ayon sa prosekusyon, ginamit ang pangalan ng mga NGO para sa mga proyektong hindi naman talaga umiiral at ang pondo'y umano'y hinati-hati bilang kickback sa mga sangkot na politiko. Noong June 20, 2014, voluntaryong sumuko si Revilla sa Sandigan Bayan. Siya'y ikinulong sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Dahil plunder ang kaso, ito ay non-bailable kaya wala siyang piyansa. Umabot sa mahigit 4 na taon ang kanyang pagkakakulong habang nililitis ang kaso. December 7, 2018, naglabas ng desisyon ang Sandigan Bayan na inabsuelto o pinawalang sala si Bong Revilla. Ayon sa korte, kulang at hindi sapat ang ebidensya para patunayang personal na tumanggap ng kickback si Bong. Walang malinaw na dokumento o testigo na direktang nag-uugnay sa kanya sa pagtanggap ng pera. Dahil hindi napatunayan ng lampas sa duda ang akusasyon, kinakailangang i-acquit si Revilla. Agad siyang nakalaya noong 2018, bumalik sa politika at nanalo bilang senador noong 2019. Tumakbo siya ulit noong 2025 elections para sa pagkasenador pero hindi na ito nanalo. Noong January 19, naglabas ang Sandigan Bayan 3rd Division ng warrant of arrest at hold departure order laban kay dating Senator Bong Revilla dahil sa kasong kriminal na kinasasangkutan niya kaya siya'y muling nakulong. Ang mga akusasyon sa kanya ang malversation of public funds through falsification of public documents. Ito ang pinakamalaking kaso na nagresulta sa pagkakakulong niya, isang non-bailable offense. Ibig sabihin, hindi siya pwede makalaya habang hindi pa tapos ang kaso. Ayon sa ombudsman, nakipagsabwatan umano si Bong Revilla at iba pa mga dating opisyal ng DPWH sa Bulacan para sa isang ghost projects, isang flood control projects na hindi talaga naisakatuparan. Ang proyektong ito ay may halagang 92.8 million pesos sa Purok 5, Barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan. Ngunit ayon sa investigasyon, walang tunay na konstruksyon na nangyari kahit nadeklarado itong tapos. Ayon sa ombudsman, may indikasyon ng pagsisinungaling sa mga accomplishment reports at pagbibigay ng peke o falsified na mga dokumento para maipalabas ang pondo. Pangalawa, ang graft charges. Kasama rin sa mga isinampang kaso ang graft laban kay Revilla, kaugnay pa rin sa parehong proyekto. Para sa kasong graft na ito, siya ay nakapag-post ng 90,000 pesos na bail. Ngunit hindi pa ito sapat para makalaya dahil sa non-bailable na malversation charge na siyang nagdulot ng pagkakulong niya. January 19, 2026, siya ay voluntaryong sumuko sa PNP CIDG matapos ilabas ang warrant of arrest. January 20, 2026, dinala naman siya sa Sandigan Bayan at pagkatapos ay pinadala sa Quezon City Jail para sa detention habang naghihintay ng arraignment at preliminary hearing. Sa kanyang pahayag, inilahad ni Revilla na nahihirapan siya sa mga akusasyon at sinasabing wala raw due process. Ngunit sinabing haharapin niya ang kaso ng may lakas ng loob at pananampalataya. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Sa inyong palagay, dapat ba siyang patuloy na managot sa hustisya? Posible nga ba talagang milyon-milyon ang kanyang nakulimbat na pera mula sa taong bayan? Ikaw na nanonood sa ating video ngayon, alam ko ikaw ay taxpayer. I-comment nga inyong reaksyon sa ating comment section. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan na mag-subscribe sa Showbiz Caster. Maraming salamat po.